Pare Edgar Gutierrez, ako Super Algin na makita magatod karon sa presentasyon sa balita. Balita karon, Oktubre 17 do 2025 mga kapuso. Ining init ng kabuntagon diri sa Sugbo. Og busy ro mga panahon na karon din mga higayuna dito sa may Northern Cebu, especially dito sa Dakbayan sa Bugo. Amihan ang bahin sa lalawigan sa Sugbo tungod sa presensya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kayang pagbalik, pagsusi o napahimutang na bain taon ang itong mga biktima sa linog diha mismo sa Bugo City. Ito sa Daan Bantayan, uban pa mga lungsod diha sa Northern Cebu nga naigo sa grabing linog. Ito September 30 mga kapuso, mga kahimtang usab sa mga munupyo ditong subaong dapit. Alas 10:43 na, buntag pa lang dito na nakapusto na daan Super Decibel Padilla. Inabagan usab ni Super Fats Anthony Inza, nga to news director. Pagkadinaw sa mga panghitabo karon sa may amihan ng bahin sa lalawigan sa Sugbo. Ilabi na sa may Bugo City mga kapuso nga nagpaminaw. Super Radio DYWS gyapon kini atangi og mahimo ninyong sundo ng ato ang mga balita ug programa sa istasyon. I-type lang ang DYSS space Super space Radio space GMA. I-click ng live diha, makita mo ninyo live din sa atong broadcast studio sa DYWS Super Radio from Cebu City and to the world. Super Radio DYWS gyapon kini ang balita karon Oktubre 17. Way nakalaso na angol ingon man danyo sa mga pagtayog sa duha ka mga lugar karong 6.2 magnitude nga linog karong buntag lang sa Rehiyon 11 ug Rehiyon 13. Ang General Luna Surigao del Norte gitayog sa kusog nga linog alas 7:03 karong buntag. Sa informasyon sa Fivox, tectonic ang hinungdan sa linog sa gilawmon nga dapo ka kilometros. Intensity 4 sub ang nabatyagan sa Cabalbaran City, Agusan del Norte, Hinunangan, San Francisco, Hinundayan, Silago, Southern Leyte, Surigao City, ug Surigao del Norte. Samtang gitayog sab ang Davao City ug magnitude 4.7 nga aftershock. Ito sa Manay, Davao Oriental, alas 6:11 karong buntag. Subay ni ini gimanduan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kadto sa mga BDRRMC volunteer group ug ang response cluster nga sutaon gayud ang mga posibleng danyo sa laing pagtayog dito sa mga rehiyon. Sa pataykaron sab ang monitoring sa duha ka mga lugar diin posible sab ang mga mahitabok aftershocks ug danyo sa maong linog didto sa maong naisgutang mga dapit. Takna alas 10:44 na sa kabuntagon sa laing bahin sab sa mga balita. Super Radio. Dito sa DYWS Super Radio. High-ranking official sa gikan sa Republic of Hungary ang bibisita kang Governor Pamela Baricuatro sa Kapitolyo aron mohatag kining financial nga tabang sa Northern Cebu nga napiktuhan sa grabing linog. Ipagunahan ni Mr. Laszlo Kover, Speaker of the Hungarian National Assembly, Mr. Peter Sijarto, Minister of Foreign Affairs and Trade, ug si Hungarian Ambassador to the Philippines ni Tanila Tooth. Sila giubanan sa Honorary Council of Hungary in Cebu si Indrelin Joy Benedicto ug ni Father Brian Briguli, ang chairman of the Cebu Archdiocesan Commission for the Cultural Heritage of the Church. Maabot sa 2.6 milyones ka pesos ang ilang gidonar sa Kapitolyo arang sa pagbalik o pag-restore sa mga simbahan sa pipila ka mga lungsod nga napiktahan sa grabing linog. Nagpasalamat sa niini si Governor Baricuatro arang sa buong suporta ingon man ang provincial government tungod kay andam nga motabang o mukikolaborate arang sa pag-rehabilitate sa buong sitwasyon. Alas 10:46 na kapuso dito naman karon sa mga balita karon di sa DYWS Super Radio. Atong aninaw no sa mga panghitabo diri sa may northern part sa Sugbo tungod kay nakaplastada na dito ang mga kaubanan nato.
Doon ay mga dagkong mga opisyal sa nasod to karon dito sa nagaplastada mo sa atong balikan Super Decime Padilla sa may tent city sa Bugo alang sa sugang papaghulagway o sitwasyon kay katakda alas 11 may pag-abot sa pamundo naso dito sa maong lugar aron susihon kuno sa may mga panghitabo o nagaplastada na ba o kung sa pagkikinahanglan sa ato mismo mga kaigsuonang napiktahan sa grabing linog. Daanang nanaad ang presidente sa Pilipinas Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili biyaan ang mga biktima sa linog diri mismo sa Northern Cebu hangtod sa katapusang pangayon ihatag sa gobyerno alang kanila. Mao na ning mga tent city nga moabot sa 172 ka mga tent city o ang gibamuntar diha sa maong lugar aron kapasilungan temporaryo sa mga nabiktima sa linog kan sa mga balay nga kayag ug nga guba ug di na gyud kapuy-an pa tungod sa grabing epekto sa linog ato nagkalabay sa September 30. Mo'y hinungdan na kini gipahimutang sa gobyerno, gibutangan sila og usa ka tent sa matag pamilya diha mismo sa maong dapit ug nagani gipahimutang sa usa ka lugar nga hilabi sa tong inita oy. Andam na ba Super Decime Padilla sa iyang nahimutangan kung say latest o kalambuan dito sa maong dapit o kung sa nasay pahibaw niabot na ba ang presidente sa Pilipinas si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kapuso. Alas 10:46 mga kapuso, balik ta, human lamang sa mga pahinumdum. Balik ta karon! Dili pa ulahi ang tanan alam Decime Padilla sa Dulas! Thank you so much. Nag-check ka Super Decime Padilla to gid mismo na himutang sa Bugo City. Ini mga panahon na karon des o sa latest karon sa na himutangan. Super Algin, dili ta maglangay no atong interviewon kadali si DSWD Secretary Rex Gatchalian alang sa dugang paghulagway ani sitwasyon karon. Sir, good morning. Live po tayo sa DY Super Radio Subang. Angkor po natin Super Algin na Abakita. Sir. Algin, magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Salamat, Secretary. Ano po ba yung mga assessment nyo ngayon since nangyari yung lindol? Ang ating Pangulo at natupad yung dahil sa ayon sa kanyang direktiba na magtayo ng mga tent city. Ngayon meron na tayong 5 tent city na kulang-kulang 1,000 pamilya ang nakatira. Importante itong mga tent city kasi they provide shelter. Alam natin sa ganito mga panahon, importante muna ang shelter. At sinusuportahan rin natin sila ng pagkain. May mga mobile kitchen tayo dito sa mga tent city natin. At tuloy-tuloy naman tayo sa iba't iba pang mga intervention. Sa katunayan, nagsimula na rin tayo ng cash assistance sa mga ibang beneficiaries natin para unti-unti makapagsimula na muli sila ng kanilang mga buhay. Hanggang po tayo magkatulong sa kanila, Secretary? Sir, sorry, hindi ko kayo narinig. Yes, sir. Hanggang saan po tayo pwedeng makatulong sa kanila? Tayo, ang utos ng ating Pangulo, hindi namin lulubayan at hindi namin bibitawan ang ating mga pamilyang apektado hanggang sa makabangon sila muli. Itong tent city na kinilang tinutuluyan, sa kanila ba ito hanggang nandyan pa sila? Well, kasi yung sa tent city, dalawang klaseng tent. Meron tayo yung mga tent ng DSWD. Doon nakatira yung mga partially damaged natin ng mga pamilya. Mga pamilya may partially damaged home. So, pag binigyan na natin sila ng cash assistance at ng reconstruction materials naman ng Department of Housing, pag komportable na sila umuwi sa kanilang mga bahay, pwede na. Pero yung mga totally damaged, sila yung nakatira sa mga smart homes. Yung makita nyo ngayon na ginagawa ng Department of Housing. Yung mga smart homes na yun, mas long-term yun. Kung kailangan nila mamalagi doon na mas matagal na panahon dahil it will take time to fix their homes, then okay rin tayo sa ganong setup kasi at least mas safe sa kanila. Ano pong mangyayari kung sila ay hindi na po papayagang makauwi sa kanilang mga bahay kasi hindi na pwedeng mag-construct? Binibigyan ng DSUD at ng DSWD sila ng tulong para sa totally damaged na mga bahay, maka-reconstruct sila na mas maayos at mas matibay na mga tahanan. Sila ba bibigyan ng lupa doon sa maka-construct ng mga tahanan? Actually, wala ako sa, sir, I'm sorry, but nasa Department of Social Welfare and Development po kasi ako. Yung tanong nyo, I think will be better answered by the Department of Housing. I think you'd better to ask the Secretary Aliling on the long-term prospects of housing. Yeah po, okay. Sa DSWD po naman, sa inyong part, meron bang dapat nilang kailangan ibibigay po natin sa kanila? Yun yung nabanggit ko na emergency cash transfer na simula na natin ngayong araw na to. Okay. Maraming salamat po sa Secretary. Thank you. Thank you so much, sir.
Super Yes? Alvin, mga Okay. yes. Ang- Mato si Secretary Rex Gatchalian. Yes, Super Alvin. Ang akong ipangutana, kung kining ilang Pinoyanan sa 10 City, hangtod kanus og asa mas lakuto because I know dili kani conducive nga atmosphere para nila kay alimuot, siot baka na maong dapit, no, di ba? Hangtod kanus mas na diha. Nya wa to ba to ba Kana- secretary kay di mas sa housing og asas na pwede papuyon ilabinas mga dapit niya ato pang ilhon kung wa ba ni siya dinay sinkhole o ba mga fault sana. Actually, Super Alvin, matog ingon no ganina nga na ay smart cities. So kana dira gikan dire og okay na to dito ang katukuran dito kaning mga nasa 10 city hinahinay sila og transfer dito. Kay ilang man puning nakuha pod ang ila pong side pod ning mga nagpuyo dinhi nga medyo kuan gyud kanang lisod gyud sila ba tungod sa kainit sa panahon. Mao Correct. na nga ningkamot sila nga mahinahinayan nga og naa may ubang mga kabalayan nga pwede naka-recover na. Mo na hinahinay sila og balhin dito Super Alvin but for the meantime nga wa pa gyud mo pa nilang giating ron nga kanang ila gining gikuanan ang kaning medical attention ilang yung gihatagan og pagtagad kini aron nga dili sab ni masakit ang mga residente dinhi sa 10 city nga gipahiluna nga atong naibawan 5 kabog Super Alvin, 2 sa Sanrem, isa sa Midillian, isa sa Daan Bantayan ug naapod dinhi sa Bugo City Super Alvin. Des, gamay lang kaayo tungod kay ikaw mismo na init kay ang panahon, di ba? Pila na check ka mga modupyo o nga sakit gumikan sa sitwasyon o sistema sa panahon. Walay gihatag nga exact nga figure ang to ang company ang to ang camp manager din sa Bugo City, but every day naa sa mga 10 to 20 ang magpa-check up Super Alvin kay ito makasinati og mga pagpang-ubo, sipon ug uban pa, pero manageable ra Super Alvin. Pero ilas ang ipaniguro nga aron malikayan nga takod tinakdanay bitaw sa mga sakit dagit sila isolation tent para ang katog yung medyo grabe ang sinati nga kanang gipamati sa lawas adto sila ibutang hantod nga maayo niya pwede na sila makabalik sa ilahang pamilya Super Alvin. Ang ipangutanan taga ni sekretary kung ang yuta nga ilang tukuran unya ni ana, how sure are we og ang integridad niini dili man ni parehas sa tulang giaglino nga mukang mulike, mo sinkhole. Kisay adunay. Go ahead. Ang MGB Super Alvin. So kanan ni siya kaning ang tanan nga mga government agencies nga involved ani mo na ni ang ilang gipanikamutan nga naghimog assessment labi na ang DPWH naghimo sa assessment. So ang tanan ilang gi-check para masiguro gyud nga ang kung pananglitan man gani maka pagtukod og laing nga balay pagtukod silang bayo balik makuan na masiguro nga kuan sila safe nya kanang dili bitaw dali pud matumba labi na nga padayon ang aftershock dinhi sa Bugo City Super Alvin, particular diri sa Northern Cebu, particular na dinhi sa Bugo City. Ang kasiguruan do kanang yuta nga tukuran sa gobyerno ba na? Ang uban katong atong na-interview ka ganina mao to sa NHA, so makabalik ra sila. Okay. So mao ni nga itong mga gihatag pod sa mga residente na daan dinhi niya ang uban katupong gikan sad sa LGU Super Alvin. So far wa man ta nakakuha og information nga dunay mga kabalaka nga basin og di na pwede makatukod og balik ang mga residente. Ang ila lang kabalakan gyud nga sa pagkakaroon di pa gyud sila mo balik dito kini tungod usab sa kanang gasige pa ang aftershock and balaka sila nga basin og matumba sin bako palayo mahitabo na ino ng disgrasya Super Alvin. So doon naka-identify na ba ang MGB nga kinilipita safe ni nga katukurag balay tungod kay layo ni sa fault line inana kay simbako masige pagtayo og ng yuta diha. Kana padayon ang ilang gihimo nga kuana na pagkisusi no kay labi na nag-focus pud sila ron sa mga sinkholes bitaw nga nakita nga di na mo menos sa 70 Super Alvin nga mga sinkholes ang nakita dinhi sa Northern Cebu Super Alvin. Normal ba ni maong gidaghanon as far as you know des nga kining maong gidaghanon sa sinkhole mapun-an pa ni kanang sikap nagtayo og until December? Posible gid Super Alvin nga mapunan pa na kay wa pa man gud magsigig hunong ang kanang bitaw mga aftershock gani ang mga tao ron labi na og kanang kalit lang bitaw ka hunong kay makabati sila ni uyog na pud ang yuta Super Alvin. But mo na ang padayon ron nga gisubay kung asa pa mga dapita dinhi sa Northern Cebu ang posible makitaan og sinkhole bitaw Super Alvin. Asa eksaktamente tong lugar na himutang 10 City?
Barangay Kugon, Bugo City. Okay. Ang kaning sa dire sa kaning 10 City din sa Bugo City sa Prazinya. Karon naka-standby na taron kay manaman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dito sa Sanrem. Aha. Diretso sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Okay. Unya na nasa tadire paingon na sa dinhi mo ni iyahang last stop sa iyang pagbisita sa Subo ang kaning 10 City sa Bugo Super Agent di makiga himamat di sa mga mga residente nga nagpuyo din sa Super Agent. O siya ito ma-expect yung presensya karon sa presidente, anang kanila. Nani, yan ang ipagigimata, makikimamat niya, nasa speech gamay, aron nga madungog sa mga tao sa President. O siya dagway karon des December, like for example, ang traffic, ang kapulisan, ang seguridad, diha. So far, wala, hapsay ra ang dalan sa President. Ray, i-compare sa katong traffic bitaw sa mga niaging semana karon hapsay ra, paspas ra ang dagan nato pagpadung din. Ang barangay Kugon, din himong 10 City, dapat ba done? Lunon sa Super Azin no nga dapit ang kaning barangay Kugon. Pero ang MGB nakapiho ba kini maong barangay Kugon ang ilaman ni walay fault system? Come again. Kini maong barangay Kugon maka-sure ba ang taga MGB nya kining gipili nga lugar for 10 City luwas niya walay fault line? So far, wala mo po yung mga kakulian sa Perazin, ang tao dire, ang atong pagpangutan na kanina, okay ra ba sila? Wala man sa problema. Ang isa rin yung reklamo gyud dire sa Perazin, no, ang kainit ra gyud sa tent. Maora gyud. Okay, maura gyud na. Maura yung usaha kini sobrang kainit pagkahatag hinuon og kaluya sa panglawas ug masakit na hinuon. Des way problema sa tambal ang ospital sa probinsya sa Sugbo, sa Bohol, sa Bugo. Wala ka na sa Perazin kay gawa sa tong radio. Yes, Des. Okay, anyway, go ahead, Des, go ahead. So far, wala ra sa Perazin, no, kay aside sa LGU, yabagan po sila sa ubang government agencies sama sa tong DOH. Ang San Remigio Tubugo pinaban sa kilometro. Come again? Kapin kung kuwang makabanabana pa tag pinatay kilometro ning San Remigio Tubugo. Di ko ka kung nagpila gilayon sa San Remigio o Gabugo, pero medyo dool lagi siya. Okay. Katong last nga niyari ta dire, dool ra man ta naabot dito dayon sa sports center after na to dire sa Cebu Provincial Hospital. Katong yung kasagsagan gid bitaw nga bagko pa pagitayog sa Linog Super Algin. Gamay lang, nagkahis ko to sekretary o kanang cash assistance, pinato dawato na Des? Depende, na 5,000 depende sa damage na iyang naangkon. Nga angkon, okay. Salamat kayo sa may pindot lang. 9.3 kilometers sa gilayon sa Bugo to Sanrem Super Algin. Medyo distansya gyud, na distansya gyud. But anyway, presidente man na, di ba nang piling alihan, diretso ang dagan pa yung diha sa yung himutangan. Feedback lang in kaso na ang presidente. Okay, Super Algin. Uban Super Edgar Aningon, ako yung Super Desa Padilla sa Jumay Super Radio Divide dapat totoo. Ang Super Radyo. Super Fox Anthony Inzo sa Super Radyo. Super Radyo. Today, doon natin magkuwang report karon kay Super Fast Anthony Inzo from San Remigio sa latest sa nahimutangan karon ni Sir Fast. Go ahead, sir. Yes, Super Algin, nagapunta ron na himutang sa Bayanihan Village. There is sa lungsod sa San Remigio, diin gibalhin o gipabakwit ang mga naapektuhan sa 6.9 magnitude agalinog natong September 30. Ganyan nga buntag, mga pasado na o hapit na alas 10 sa buntag Super Algin, nidoaw din sa Bayanihan Village si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron sa paghimog inspeksyon din sa naasoy nga lugar ag naasoy nga Bayanihan Village doon na kini mukabot sa 200 ka mga tent ingon man mukabot sa 50 ka mga smart houses nga gipuy-an karon kasamtangan sa tuwa nga mga napektuhan sa linog. Kining smart houses sa Super Algin mani ag labing una nga kini ang modular type nga mga housing mga materials nga gigamit sa ato ang Department of Human Settlement and Development and Urban Development Condition diin kining mao nga matag unit ini mobalor kini og 170,000 ngadto na sa 195,000 ka pesos ang matag usa mahimo kini mapuy-an sa matag pamilya nga dunay 5 kabuok ka mga sakop diin Super Algin dili ni siya ginamaspot no ang kining mga smart houses kundi kuan na siya bugnaw ron dili ra ni init inungdan nga mahimo ron ning kapuy-an sa mga residente nga napektuhan sa linog kada
kada kuan sa Palgen, kada unit, doon na nilibre o doon na gipagamit diri ang ato ang lokal nga kagamahanan kung doon na kinini ang electric fan o doon na sa gipagamit sa Palgen nga kinini abitang double deck nga kinini ang mahimong kapuy-an o mahimong higdaan sa mga pamilya nga makabenepisyo ining maong smart houses. Di klaro noon sa to ang taga Department of Social Welfare and Development gamikan kay ipatadukan ang supply o gidaghanon ining mga smart houses inundan nga ang ilahang nga gihatagan og prioridad kadto lang nga mga pamilya nga una kung dili lagi pwedeng nga mobalik sa ilang mga pamiyanan gamikan kay ining ilang sa kagipuyan disaster kining kuana na ni sa Palgen sa mga disaster o mga katalagman. Ikaduha, kadto mga pamilya nga dunay mga masakiton o ikatulo, kadto mga pamilya nga dunay mga disabled, mao'y gihatagan og prioridad nga makapuyo ining mga smart houses nga nahimutang dere sa Bayanihan Village sa lungsod sa San Remigio Super Arkin. Kaya niya ito na hinabi si San Remigio Mayor Mariano Martinez sa niya nga padayon gyapon ang paghatag og mga hinabang ngadto sa ato ang mga residente labi na kininihabit ang mga food tax alang sa mga pamilya ron dili sila magot sa Palgen. Una po naka-standby dinhi sa Bayanihan Village nga kinini ang kining mobile kitchen nga mahimong muhatag serve og mga init nga mga pagkaon ngadto sa mga nagpuyo dinhi sa maong Bayanihan Village. Samtang ang DSWD pakikalayon sa DSUD sumapa nila nga muhimo sila og kinini ang dili lang temporary, dili lang mga portalets bitaw nga may gamiton sa to ang mga residente nga nabalhin diri nga mo tuman sa silang lawas sumapa nga sa kasamtangan mga portalets una apan dudas lay tukuron gyud nga mga pansayan ingon man kaliguanan og lugar nga mahimong kalabhan sa mga residente nga nagpuyo dining dapita. So para sa Palgen, sa Palgen. Diha sa mao mga mulupyo, pila nakakaporsyento ani nila nakabalik ng trabaho, nakadawat ng ayuda gikan sa gobyerno. Kini sila sa Palgen, nagdawatan na gid ni sila. In fact, sumapa ni Mayor Mariano Martinez nga second wave na gani ang nahatag nga mga kanini ang food tax sa mga residente dinhi sa lungsod sa San Remigio nga gikan sa DSWD. So natagaan na gyud kining mga kuandre residente dinhi. Ikaduha katong mga establishment doon na pa may mga establishment sa Palgen nga kinini ang uba pagit until wala pagit maka-operate pabalik. Dunay uban nga wala pa makabalik sa trabaho, dunay uban sad nga katong mga nag-operate na og balik nga mga kinini ang establishmento, dunay pipila sad nga nakabalik na sa ilang pag-operate sa Palgen. Okay. Latest sa kahimtang karong nahimutang sa presidente kay padung mo ngadtos Bugo. Pagkahuman niya sa Palgen, diri sa ato ang himutangan sa Bayanihan Village, taod-taod naman to siya ni Bia, ang punta siya ni inspection. Gani, wa may gihimo nga media interview. Afterwards, kailangan sa iwan nga to sa Cebu Provincial Hospital o niya isunod niya pagduaw human sa Tambasanan dito sa Bugo City. Ikapod na duawan ng City dito sa siyudad sa Bugo. Diin ang ato ang kauban nga si Kapusog Super Desiree Padilla ang kapo dito sa area sa Palgen. Salamat kay Sir Faz sa komprehensibong informasyon imong giduwatan karon. Salamat. Kamay naman ang record at sa kifasyan sa Nilinso, dapat ikaw. Super Radio Super Balita. Gabriel Bunho Super Radio. Inyo nabati mga igala ang mga pahulagway sa mga panghitabo karon dito kasikas so kanambuan sa Northern Cebu. Una nabati ninyo si Super Desiree Padilla sa mamahayag usab ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang tagapaambot silang moabot ang pamundo nasod. Super Fast Anthony Inso mihulagway usab sa kahimtang sa mga mulupyong apektado sa Rino. Inapahimutan kini sila sa gitawag og Bayanihan Village. Dunay mga smart houses nga balay gyud siya dunay katulganan nga gi-prioritize ni alang ato mga pamilyang dunay mga masakiton nga kabanay. Ako ba nang Tent City gipahimutang sa mga dito sa Bugo.
Ni saad ang gobyerno nga kining mao mga smart houses pupunan pa kini apan sa particular gi-prioritize mga higala ang kadto usab mga pamilya nga adunay mga PWD o dunay mga masakiton usab mga kapuso. Tanbay ta kay padung na ngadto usab sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City ang atong presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kapuso. Dayon mo ato pa sa Tent City paghulagway o pagpakita, pag-assess sa makahimtang sa mga apektado sa linog itong ipahimutang na sa Tent City sa Dakbayan sa Bugo. Nasa Barangay Kugon, Dakbayan sa Bugo, lalawigan sa Sugbo mga kapuso. Samtang sa laing bahin usab, oras. Alas 11:12 na kapuso ng tulumanon dari sa DYWS Super Radio. Super Gabriel Bunhog din sa Talisay usab. Doon na usab kagatos ka mga residente sa Barangay Tapol o Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay nga naa sa fault system. Report pinagi ni Super Gabriel Bunhog. Gabi, pasok. Super Radio. May abot sa usagagatos ka mga residente sa Barangay Tapul ug Haklupan ang nabutang sa fault system base sa pag-inspeksyon sa taga Fivox. Kini gumika niini gihimo ang matag quarter nga earthquake drill sa duha ka mga barangay alang sa mga residente sa dapita. Si Alvin Santillana ang pangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Office niingon nga niadtong Hulyo tuig 2022 ilang gipang butangan og signage ang lugar nga naila nga igo sa fault system. Ilang gipang tudluan ang katawhan sa dapit sa angay nga panggabuhaton kung moigo man ang linog. Ang Talisay mao usa sa mga naigo sa kusog nga linog niadtong tuig 2013 nga dunay gikusgon nga 7.2 magnitude nga ang sentro naa sa Bohol. Napiktahan sabang Talisay sa September 30 ning tuiga nga linog nga ang gikusgon niabot sa 6.9 magnitude nga ang sentro naa sa syudad sa Bugo. Tungod sa pagtayog sa yuta adunay pipila ka mga tunghaan ang gilikayan una kay nakita ang pagpangliki. Si Santillana ni tataw nga subsub ang ilang pagsabwag sa impormasyon ngadto sa angay nga pangabuhaton kung muuyog na sab ang yuta ilabi na panahon sa kagabion. Ila kining gilakip sa ilang pagbansay ngadto na sa mga community first responder sa ilang pagtubag sa katalagman nga linog. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Thank you so much, Super Gabriel Bunhok, sa imong report. Tudyang ka ng buwan ng tulumanon karon sa balita karon. Ato sang gi-preempt ang pugong sa pulo sutong kay niya ang presidente sa Pilipinas dinhi sa Sugbo, labi na sa amihan ng Sugbo kapuso. Takda sa DYWS Super Radio alas 11:14. Ang Super Radio Super. Sa laing bahin sa report kay Super Lloyd Suarez, tulana sa 4,600 ka mga panimay analista nga totally damaged sa linog sa Northern Cebu. Report pinagi ni Super Lloyd Suarez, pasok. Super Radio. Sa pinaka-latest karon nga data sa Kapitolyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ni total na og 4,576 ka mga panimay sa Northern Cebu ang totally damaged sa linog nga diin nag-una nini ang sa San Remigio nga dunay 1,451 samtang gisundan kini diya sa may Bidilien nga niabot og 752 unya sa Tabuelan 716 samtang dito sa Tambugon 638 sa City of Bugo 75 sa Sugod 59 Bantayan na po samtang sa Bourbon 405 unya Daan Bantayan 481 usa sa Carmen usa sa Cebu City ug 7 sa Santa Fe. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Alang mahal sa Super Radio. Dugang impormasyon may tungod sa gipahigayong 100 days accomplishment to State of the City address ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ang detalye ini pinagi ni Super Alan Mahaitlan. Pasok lan. Super Radio. Gihulagway ni Mayor Nestor Archival nga dito niya himo ang iyang 100 days sa State of the City address sa iyang opisina wala dito sa hotel. Gumikan na ginahanglan ng Cebu City Government og kwarta sa pagkakaroon atong nasayaran nga nakasave ang Cebu City Government pagkalabitan sa nasgutan nga programa og 1 million kapin ka pesos nga wa kini gihimo dito sa hotel. Gipasabot ni Mayor Archival nga
andam na ang tanan unta may kalambigitan nini apan wa siya nisugot ngadto himuon sa hotel gumikan makasave ang Cebu City Government og pipila ka mga kamilyon aron magamit kini sa mga proyekto uban pang pinagkinahanglanon sa Cebu City Government. Ato na sa gahapon gipatuman ang nisgutan nga programa ang 100 days service acknowledgement accomplishment ni Mayor Renzo Rajabal dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugo pagdiko niya isip mayor dinhi mismo sa Dakbayan. Ako sa namahay sa Jamie Super Radio DYWS dapat to. Ang Super Kapuso at niya doon pa mga balita among ipaabot niya kaninyo ilabina ang pag-abot sa presidente sa Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito mismo sa Dakbayan sa Bugo uban niya sa report ni Super Desimay Padilla. Sa bagay karon, amo na hatod kaninyo ang presentasyon sa mga balita kalambuan sa atong palibot pinagi sa balita karon. Sa nga ni Super Edgar Gutierrez ko Super Algida Bakita. Salamat. Good morning. Hantod daw sa sunod higayon ning tulumanon balita karon. Oh, what